Kuya? Kuya Fredo, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang magiging asawa ko? Napapaliw ka na ba? Hindi dapat sinusuway ang utos ng aming Supremo. Subukan mong suwayin ang mga utos niya. Ako mismo ang kikitil sa buhay mo, Emma! Baliw ka na, kuya! Lahat kayo dito, mga baliw! Taon 1980, Mindanao. Humugot ng malalim na buntong hininga si Emma nang matanaw nito ang kanyang Kuya Fredo na nakatulala na naman habang nakatingin sa malayo. Hay, ano bang gagawin ko sa iyo, Kuya Fredo? Simula na madisgrasya ang mga magulang natin, nagbago ka na. Malungkot na nilapitan ni Emma ang kanyang nakatatandang kapatid. Ni hindi nito namalayan na nasa tabi niya na ang dalaga kung hindi pa siya nito tinapik sa balikat. Emma, kanina ka pa ba dyan? Kanina pa, Kuya Fredo. Ang lalim naman kasi ng iniisip mo eh. Pati pagtatrabaho mo sa sagingan natin, napapabayaan mo na. Pasensya ka na ha. Hindi ko lang kasi matanggap na bigla na lang tayong iniwan ni nanay at tatay. Araw-araw, lagi ko silang naiisip eh. Kuya, 5 buwan na silang namayapa. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya sana, kahit na masakit, tanggapin mo na wala na sila. Nasasaktan din naman ako kagaya mo pero iniisip ko na lang na buhay pa tayo. At kahit na paano, dapat magpasalamat pa rin tayo na may iniwan silang kabuhayan para sa ating dalawa. Sana ako na lang ang nawala. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana ako naglasing. Hindi sana sila napahamak. Buhay pa sana si nanay at tatay. Shh! Ayan ka na naman, kuya eh. Walang mangyayari kung paulit-ulit mong sisisihin ang sarili mo. Halika na, pumasok na tayo at kumain na tayo ng almusal. Tanghali na, may trabaho pa tayo sa sagingan. Pwede bang mauna ka ng kumain? Hindi pa ako nagugutom eh. May pupuntahan lang ako sa bayan. Oh, sige na nga. Huwag ka na munang pumunta sa sagingan para malibang-libang ka naman sa ibang lugar. Mag-iingat ka, kuya, ha? Pagdating ni Emma sa bukid ay masaya siyang sinalubong ng kanyang tauhan na si Esteban. Halos yakapin siya nito sa sobrang tuwa. Naku, Emma, may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun, Chong? Kagagaling lang dito na may-ari ng factory ng ketchup sa bayan. Gusto nilang tayo ang maging supplier nila ng mga saging. Heto, narito ang kontrata. Iniwan niya na para mabasa mo. Magandang balita nga po yan, Chong Esteban, pero hindi po ako magdedesisyon yan kundi si Kuya Fredo. Siya po ang panganay kaya hintayin na lang po natin siya. Nasan ba yung kuya mo? Bakit nga pala hindi kayo magkasabay na pumunta dito? Yan nga po ang problema ko ngayon eh, si Kuya. Ilang buwan na po siyang lagi na lamang tulala. Laging sinisisi ang sarili at parang wala na siyang gana magtrabaho. Napapansin ko nga laging tulala yung kuya mo. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Pero sana kumbinsihin mo rin siya na magandang oportunidad na itong dumating ngayon sa ating negosyo. Sige po, Chong. Yan naman talagang pangarap ni nanay at tatay. Ang mapalagong sagingan natin. Magdadapit hapon na nang makauwi si Fredo sa kanilang bahay. Nanibago si Emma dahil masaya ang aura ng kanyang kuya. Emma, nandito na ako. May maganda akong balita sa'yo. Uy, ako rin kuya. May maganda akong balita sa'yo. Pero sige, mauna ka na magkwento. Naalala mo ba yung matalik kong kaibigan noon nung nasa high school pa ako? Si Danny, nagkita kami kanina sa bayan. Asensado na siya, Emma. Nakapagpatayo na siya ng 3 resort sa Laguna. Inalok niya ako na magtrabaho sa kanya bilang isa sa mga manager ng resort. Nag-asawa na raw kasi yung manager na humahawak sa isa sa mga yun eh. Kaya pumayag na ako agad. Pumayag ka kaagad? Ang layo ng Laguna, kuya. Paano naman yung sagingan natin? Ikaw lang ang nakakaalam ng pasikot-sikot ng ating negosyo. Pati mga tauhan natin sa sagingan, gamay mo na ang pamamahala sa kanila. Emma, alam mong matagal ko ng pangarap na magamit ko ang pinag-aralan ko sa management. Kaya ito na yung pagkakataon. Hindi ka ba masaya para sa kuya mo? Ang labo mo naman, Kuya Fredo eh.
Ang alam ko nag-aaral ka ng management para ikaw mag-manage ng sagingan. Tapos sa iba ka magsisilbi. Tsaka may maganda rin akong balita sa'yo. O sige, ano ba yung magandang balita na yan? Yung factory ng ketchup sa bayan, kinukuha nila tayo para mag-supply sa kanila ng mga saging. Swerte na natin to, kuya. Kaya bakit ka palalayo? Palaguin natin na magandang pagkakataon na to. E di, ikaw nang mamahala sa sagingan. Andyan naman si Chong Esteban eh. Sa kanya ka magpaturo ng mga hindi mo pa alam. Nakatapos ka rin naman ng pag-aaral kaya dito mo gamitin sa negosyo natin. Kesa naman, kalawangin lang yung utak mo. Yun ba talagang totoong dahilan kung bakit ka aalis dito? O nakukonsensya ka kasi nang dahil sa'yo namatay si nanay at tatay? Dahil imbis na ikaw ang dapat na sumama sa pagdadeliver, naglasing ka lang buong magdamag. Di lumabas din ang totoo. Parati mong sinasabi sa akin na huwag kong sisihin ang sarili ko, na hindi ko kasalanan na namatay ang mga magulang natin. Pero ano, ha? Ngayon sinusumbatan mo na ako at sinisisi? Ang plastic mo naman, Emma. Ayokong sisihin ka, kuya, pero pinipilit mo ko. Pinabayaan mo na nga sila noon na umalis. Ngayon, pababayaan mo naman ang tanging kabuhayan natin? Yan ang iniwan nila para sa atin, kuya. Oo na. Gusto kong umalis kasi nahihirapan na ako. Sa tuwing nakikita kong bahay natin, sa tuwing nakikita kong sagingan, sa tuwing nagpupunta ako sa mga lugar na pinupuntahan natin, sobrang sakit at lalong hindi ako makakalimot kung nandito lang ako, Emma. Tandaan mo, kuya, hindi solusyon ang pag-iwas. Hanggang kailan mo gagawin yan? Matanda ka na. Harapin mo dapat mong harapin dahil hanggat umiiwas ka, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Nakapagdesisyon na ako. Ikaw na munang bahala sa sagingan at ikaw na rin ang pumirma sa kontrata. Ipagbibili na lang kita kay Chong Esteban. Sa makalawa na ako alis. Kuya, dumito ka na lang. Huwag mo naman akong iwan. Sa pakiusap ng kanyang kapatid, parang walang narinig si Fredo. Dumiretso na yon sa kanyang silid at isinara ang pintuan. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kuya Fredo. Padalos-dalos ka na lang lagi sa pagdedesisyon. Makalipas ang ilang araw, papaalis na si Fredo. Ni hindi nito sinaluhan si Emma na kumain ng almusal dahil nagmamadali na yung umalis. O kuya, kumain ka muna. Ang dami ko pa namang niluto para hindi ka magutom sa biyahe mo. Hindi na, kumain ka na dyan. Mamaya kakain din naman kami ni Danny. Basta, huwag niyong pababayaan ng sagingan ha. Susulat ako ng madalas para hindi ka mag-alala sa akin. Sige na, tanghali na, alis na ako. Sige kuya, ingat ka sa biyahe. Sumulat ka kaagad ha. Kahit papaano, naging masaya na rin si Emma sa pag-alis ng kanyang kuya. Dahil kinakitaan niya ng panibagong sigla ang kanyang kapatid. Hayaan na muna natin siya, Chong. Naisip ko rin, baka sa ibang lugar ay tuluyan niya na makalimutan ang masamang nangyari sa mga magulang namin. Ano pa nga ba magagawa natin? Tayong dalawa na lang muna ang bahala dito sa sagingan. Yung kontrata nga pala, napirmahan mo na. Ako na magdadala sa factory ng kliyente natin dahil bibili na rin ako ng pataba. Kaunti na lang pala yung pataba natin dyan Mahirap na maubusan. Eto po, napirmahan ko na. Kayo na lang po ang bahala magipag-usap sa mga patakaran natin. Sige po, Chong, ingat po at ako naman ay kakausapin ko yung mga tauhan natin. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap na si Emma ng sulat at litrato mula sa kanyang Kuya Fredo. Wala naman yun naging problema at nakita niyang masaya ang kapatid sa ipinadala nitong mga larawan sa kanyang bagong trabaho. Naging abala naman si Emma at ang kanyang tiyo Esteban sa kanilang sagingan. Ilang linggo lang, gamay na rin niya ang pamamalakad ng kanilang negosyo at mas lalong naging malakas ang bentahan nila ng mga saging. Aba, Chong, ang laki ng kinita natin ngayon sa loob lang ng 2 linggo. Nako, matutuwa nito si Kuya Fredo at maraming salamat din po sa tulong niyo, Chong. Hindi ko po kakayanin to kung wala kayo at ang mga tauhan natin na masisipag. Nako, wala yon. Natutulungan mo rin naman ako at ang pamilya ko. Tandaan mo, mag-ipon ka rin ng para sa sarili mo para kung dumating man ang panahon na mag-aasawa ka na ay meron kang sariling pera. Hay, Chong, wala pa po sa isip ko mag-asawa. Dapat lumago muna tong negosyo na iniwan sa amin ni nanay at tatay.
Emma, nagkakaedad din ng tao. Baka naman sa kakatrabaho mo ay tumandang dalaga ka na niyan. Wala sa lahi natin ang ganon. Chong, darating din po yun. Baka hindi pa panahon para magkita kami ng mapapangasawa ko. Mabilis ang araw na lumipas at naging masyado ng abala si Emma sa kanilang negosyo na patuloy sa paglago. Kaya hindi niya na namalayan na hindi na rin sumusulat ang kanyang Kuya Fredo. Aba, magdadalawang buwan na pala. Ngayon ko lang napansin, parang hindi na sumusulat si Kuya Fredo Teka nga't masulatan. Baka nagtatampo na yun sa akin dahil hindi ko nasagot ang mga sulat niya noon. Sobrang naging abala kasi ako sa negosyo Noong una, baliwala lang kay Emma na hindi sinasagot ni Fredo ang kanyang mga sulat. Inisip niya na abala rin yun sa kanyang trabaho. Ngunit makailang ulit na siyang nagpadala ng sulat ay hindi pa rin yun sumasagot. Chong, parang nababahala na po ako. Maglilimang buwan na hindi pa rin sumasagot sa mga sulat ko si Kuya Fredo. Baka kung ano na nangyari sa kanya sa Laguna. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang akala ko patuloy kayo nagsusulatan ng kapatid mo. Nung una po, madalas siyang sumagot pero baka nagtampo yun kasi may mga sulat siya na hindi ko na nasagot dahil napakarami po nating ginagawa dito sa Sagingan. Nako, paglaanan mo ng oras yan, Emma. May address ka naman siguro sa resort na pinapasukan niya sa Laguna. Hanapin mo't puntahan mo ang Kuya Fredo mo. Baka may masama na nangyari sa kanya. Naku, wag naman po sana, Chong. Sana po, okay lang si Kuya. Sa darating na Sabado po ako pupunta sa Laguna. Kayo na po munang bahala dito sa negosyo natin, ha? Pagkatapos makapananghalian, maagang umalis si Emma sa Sagingan at nagpunta sa bayan upang bumili ng tiket sa eroplano papuntang Maynila. Pagkatapos ay namili siya ng mga pasalubong para sa kanyang kuya. Siguradong matutuwa si Kuya sa biglaan kong pagdalaw sa kanya sa Laguna. Kahit sumpungin yon, namimiss ko na siya. Pagdating sa Maynila, wala nang inaksaya pang oras ang dalaga. Sumakay siya kaagad ng bus papunta sa Laguna at hinanap ang address ng resort na nasa sulat ni Fredo. Mga ilang oras din siya naghanap dahil hindi niya kabisado ang Laguna. Yun ang unang beses na nakapunta siya sa naturang lugar. Sa matyagang pagtatanong-tanong ng dalaga ay natuntun niya rin ang naturang resort. Hay, sa wakas nandito na ako. Ang hirap naman dito, masyadong malayo. Pagkapasok sa resort ay iginiya si Emma ng security guard papunta sa opisina. Manghang-mangha si Emma habang pinagmamasdan ng paligid dahil napakaganda ng resort. Kumbaga ay pang world class ang dating nito para sa kanya. Kaya naman pala nawiwili si Kuya dito. Napakaganda ng lugar kung ikukumpara sa Sagingan na puro lamok at mga insekto. At kung minsan pa nga, may mga bisita pa kami mga sigbin. Nang sumapit na sila sa opisina, ay excited si Emma na makita ang kanyang Kuya Fredo na kanyang susurpresahin sa kanyang pagdalaw. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil si Emma ang nasurpresa nang makaharap nito ang kaibigan ng kanyang kuyang si Danny na siya ring may-ari ng resort. Magandang araw po, Sir Danny. Ako po si Emma, yung bunsong kapatid ni Fredo. Kukumustahin ko lang po sana si Kuya dahil 5 buwan na po na hindi niya sinasagot yung mga ipinapadala kong sulat. Nag-aalala na po kami sa probinsya kung ano na nangyari sa kanya. Ikaw pala si Emma. Naikwento ka nga ni Fredo sa akin. Pero matagal nang wala dito si Fredo. Magdadalawang buwan na. Bigla na lang siya nag-resign sa hindi ko malamang dahilan. Wala naman kaming pinag-awayan. Sumama siya sa isang empleyado dito pero hindi man lang nagpaalam sa akin kung saan sila pupunta. Naku, saan kaya nagpunta si Kuya? Matagal na pala siyang wala dito pero hindi siya umuwi sa amin sa Mindanao. Nagulat nga ako kay Fredo Hindi niya pag-aanong kakilala si Ricky pero sumama na siya kaagad. Marami pang napag-usapan sina Emma at Danny tungkol sa biglaang pag-alis ni Fredo na labis na ikinabahala ng kanyang kapatid.
Habang pabalik ng Mindanao si Emma ay kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kuya Fredo. Sang lupalop ng Pilipinas kita ngayon hahanapin. Diyos ko, sana po wala nangyari masama sa kuya ko. Pagdating ng Mindanao, hindi na napigilan pa ni Emma na umiyak nang magkausap sila ng kanyang tiyo Esteban. Nako, yan talagang si Fredo, oo. Yan ang ayaw na ayaw ko sa kanya eh. Walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Hindi nag-iisip na may kapatid siya at mga kamag-anak dito na natataranta na kung nasaan siya. Kapag ginusto niya, ginagawa niya na lamang basta. Hindi po ba pwedeng paimbestigahan natin yung kaibigan niyang si Danny? Nagdududa po kasi ako sa kanya eh. Eh, ikaw, ano ba ang plano mo? Pero mahirap ang iniisip mo dahil wala naman tayong matibay na ebidensya. At ang sabi mo nga ay may sinamahan ka mo siyang kaibigan na nakatrabaho niya dun sa resort. Yun po ang sinabi sa akin ni Danny. Pero dapat ba maniwala tayo kaagad? Nalilito na po ako, Chong. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Eh siya, magpahinga ka na muna at umuwi sa bahay ninyo. Alam kong pagod ka sa biyahe. Huwag mo na munang isipin ang Kuya Fredo mo. Matanda na siya, kaya niya nang alagaan ang sarili niya. Kinabukasan, maagang nagising si Emma at nagpunta sa police station upang i-report ang pagkawala ng kanyang Kuya Fredo. Ngunit ang sabi sa kanya, sa Laguna siya dapat maghain ng reklamo dahil hindi nila jurisdiksyon ang lugar kung saan nawala si Fredo. Nako, ang hirap naman pala. Napakalayo ng Laguna dito sa Mindanao. Kuya Fredo naman kasi. Imbis na mga problema na lang sa negosyo natin ang problemahin ko, dumagdag ka pa sa mga iniisip ko. Nagpasya si Emma na umuwi na lamang sa kanila upang asikasuhin na muna ang kanilang negosyo. Naisip niya na marahil ay tama ang sinasabi ng kanyang tiyong Esteban na may isip na ang kanyang Kuya Fredo at kaya na nitong pangalagaan ang kanyang sarili. Dahil sa sobrang pagkaabala ni Emma at ng kanyang tiyong Esteban, hindi na namalayan ng dalaga na halos magtatatlong buwan na ang lumipas na hindi pa rin umuuwi at nagpaparamdam ang kanyang kuya. Chong, siguro po, kailangan ko nang bumalik dun sa Laguna sa dating pinagtatrabahuhan ni Kuya. Ire-report ko ng pagkawala niya. Baka nga may masama nang nangyari kay Kuya, tapos wala man lamang akong ginagawa para hanapin siya. 3 buwan na. Ni sulat, wala pa rin siyang ipinapadala sa akin. Eh siya, sige. Ikaw ang bahala. Kailan mo ba planong umalis? Sa susunod na linggo na po. Tatapusin ko na muna ang anihan natin ng mga saging at luluwas na ako papuntang Laguna. Isinantabi na muna ni Emma ang pag-iisip sa kanyang kuya dahil kailangan niyang tutukan ang pag-aasikaso sa kanilang mga saging na pang-export. Dahil sa pagod at sobrang pagkaabala, hindi niya na napansin ang isang surpresa na nakatayo sa kanyang likuran. Ang sipag-sipag naman talaga ng kapatid ko. Ang laki na ng pinagbago ng sagingan ah. Halos kumalabog ang tibok ng puso ni Emma nang marinig ang pamilyar na tinig na mabilis na nagpalingon sa kanya. Kuya Fredo, ikaw nga! Nagulat ka no? Kumusta na ang bunso kong napakasipag, ha? Ano ba nangyari sa'yo, Kuya? Sobra na kami nag-aalala sa'yo. Pinuntahan kita sa Laguna, hindi ka na pala doon nagtatrabaho. Hindi mo man lang sinabi sa akin. May sinamahan kasi akong kaibigan, si Ricky. Maganda naging buhay ko doon sa Visayas, Emma. Ano nang trabaho mo ngayon, Kuya? Mas maganda bang nilipatan mo kaysa sa iniwan mong trabaho dun sa Laguna? Pupuntahan na sana ulit kita para magpa-blatter kasi hindi ka pa rin sumusulat sa amin. Nako, ang OA mo naman para magpa-blatter ka agad. Surprise na lang muna kung anong trabaho ko dun. Malalaman mo rin kapag isinama na kita. Ha? Ako? Isasama mo? Oo, isasama kita. Ang totoo nga niyan, ikakasal na ako kaya umuwi ako para ipaalam sa inyo Talaga, Kuya? Nakakabigla naman yata. San mo naman nakilala yung mapapangasawa mo? Secret nga lang muna. Kaya nga pala ako umuwi kasi
gusto kong kunin na yung share ko dito sa sagingan. Alam mo na, mag-aasawa na ako kaya kailangan ko rin ng pera. Teka lang kuya, hindi mo naman agad-agad makukuha yon kasi marami pa tayong dapat bayaran. Mga tauhan natin, mga pataba na dapat gamitin, may tax pa tayong babayaran. May accountant naman tayo, di ba? Ipakwenta mo sa kanya dapat na makuha ko. Gusto ko yung lahat-lahat na para wala na akong babalikan pa. Ano? Hindi ka na babalik dito? Bakit ganon? Iiwanan mo na ako? Ikaw naman, ang ibig kong sabihin, kapag nakuha ko ng lahat ng share ko, hindi na ako manghihingi ulit. Napakahina mo namang umintindi, ano ka ba? Ang labo mo kasing kausap eh. Tsaka yung tungkol sa kasal, kailan ba yon? Siyempre, hindi ko naman agad-agad maiiwanan to negosyo natin. Kapag nakuha ko na yung share ko, isasabay na kita. Siya nga pala, bukas, pwede mo ba akong samahan na bumili ng wedding gown para sa mapapangasawa ko? Ikaw na magsukat kasi parang hindi naman kayo nagkakalayo ng katawan eh. Teka lang, hoy kuya, kasal tong pinag-uusapan natin. Bakit ako magsusukat ng wedding gown na mapapangasawa mo? Dapat siya dahil kasal niya yon. Mahalaga sa aming mga babae na kami ang pipili at magsusukat ng wedding gown. Ay, naku naman Emma. Napag-usapan na namin to nung mapapangasawa ko eh. Kaya pwede ba? Pagbigyan mo na lang ako. Nakakabigla ka naman kasi kuya eh. O sige, umuwi na muna tayo nang makapagpahinga ka na at ipagluluto kita ng masarap at mga paborito mong pagkain. Kinabukasan, maagang umalis si Emma habang natutulog pa ang kanyang Kuya Fredo. Ikinonsulta niya sa kanyang tiyong Esteban ang gustong mangyari ng kanyang kapatid. Maging ang kanilang tiyuhin ay nabigla sa ibinalita ng dalaga. Ano ka mo? Mag-aasawa na si Fredo? Ayos ah! Bigla na lang siyang lilitaw dito para kumuha ng parte niya at mag-aasawa na pala. Kahit nga po ako nagulat, Chong eh. Pero wala po tayong magagawa. May parte din naman talaga siya sa negosyo namin. Pakiasikaso na lang po sa accountant natin kung magkano ang makukuha niya. Napakapurado naman yung kapatid mo. Hindi ganun kadali ang maghati ng mga mana. Kailangan pa natin ng abogado para masigurong hindi na siya maghahabol pa kapag naubos niya ang parte niya. Hindi naman po siguro ganun si Kuya Fredo. Nako, wag kang pa kasi siguro, Emma. Nababalitaan mo naman siguro na kahit magkakadugo ay nagpapatayan dahil sa pamana. Mabuti na yung mayroong ka ring seguridad. Kayo na po ang bahala, Chong. Ang isa ko pang iniisip ay kung sasama ba ako kay Kuya sa lugar nila sa Visayas. Gusto niya daw po akong isama dun eh. Kaya lang, paano naman to negosyo natin? Ako na ang bahala dito, Emma. Dapat lang na sumama ka dahil kasal yan ng kuya mo para makilala mo na rin ang pamilya na mapapangasawa niya. Ito naman kasing si Kuya eh. Lagi na lang nambibigla. Hindi ka pa ba nasanay dyan sa kuya mo? Pati nga pagkawala niya ay nabigla tayo. Yun naman pala ay kumekerengkeng na. Ang Chong oh, kumekerengkeng talaga? Ano bang tawag mo doon? Siya, bukas pupunta ako sa lungsod para makipagkita sa kakilala kong abogado. Sana ay buhay pa yon. Bakit naman, Chong? Matanda na po ba yon? Huwag po kayong kumuha ng abogado na uugod-ugod na, ha? Bata pa yon. Masyado lang matapang sa mga nakakalaban niya sa korte. Baka kako ay hinatid na sa impyerno. Ang Chong talaga. Sige po, uuwi na muna ako at baka gising na si Kuya. Hindi po muna ako makakapasok ngayon dahil nagpapasama siya. Bibili daw siya ng wedding gown para sa mapapangasawa niya. Pagdating sa bahay, gising na ang kuya ni Emma. Bahagya itong nakasimangot habang nagkakape. Ang tagal mo naman. Saan ka ba galing? Inayos ko lang yung mga kailangan para maibigay na sa yung hinihingi mong parte ng mana. Kailangan pa natin maghintay dahil pupuntahan pa ni Chong yung kakilala niyang abogado. Ano? Bakit kailangan pa ng abogado? Alam mo naman nagmamadali ako, Emma. Kailangan kong makabalik ka agad. Yan ang hirap sa'yo. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Ano ka ba naman, Kuya? May tiwala ako sa'yo. Pero kailangan nating ilagay ang lahat sa kasulatan. Proteksyon nating dalawa yon. Ay, ang dami mo sinasabi. Napakayabang mo na porke lumaki na ng ganito yung sagingan. Kuya, hindi ako nagyayabang. Kung lumago man ito, kasama ka pa rin sa makikinabang dahil malaking parte na rin ang makukuha mo. Ang hinihingi ko lang naman ay yung parte ko.
Hindi na kailangan ng abogado dahil hindi naman ako manloloko. Alam ko naman hindi ka manloloko, kuya. Ang sakin lang, para walang gulo at maging maayos ang lahat. Bahala ka. Makalayas na nga rito, bisit. Napapailing na lang na pinagmasdan ni Emma ang kanyang kuya na nagdadabog na umalis. Hindi pa rin nagbabago ang ugali nito na may kagaspangan kung makitungo sa kanila. Halos mag-iisang buwan din ang naging paghihintay ni Fredo bago maisaayos ang lahat ng mga dokumento upang makuha niya na ang kanyang mamanahing pera. Abalang-abala naman si Emma sa paghahanda sa mga dadalhin niyang mga gamit upang sumama sa kanyang Kuya Fredo na halatang excited na sa kanyang nalalapit na kasal. Mag-iingat kayo sa lakad ninyo, Emma. Fredo, ingatan mo ang kapatid mo. Nako, Chong, matanda na yan. Kaya na niyan ingatan ang sarili niya. Babalik din ako kaagad, Chong, pagkatapos ng kasalan. Kayo na munang bahala sa sagingan natin, ha? Ay, siya sige na at baka maiwanan pa kayo ng eroplano. Congratulations na lang sa pag-iisang dibdib ninyo na magiging asawa mo, Fredo. Gustuhin ko mang sumama ay hindi ko naman maiiwanan ang negosyo natin dito. Sige na po, Chong. Alis na po kami. Kayo na munang bahala dito. Masayang masaya si Fredo habang nakasakay sila ni Emma sa eroplano. Panay ang tingin nito sa kanyang pambisig na relo. Mahigit 1 oras lang ang biyahe natin mula Mindanao papuntang Visayas, kaya siguradong hindi ka maiinip sa biyahe. Nako, mukhang ikaw naman ang naiinip, kuya. Kanina ka pa hindi mapakali dyan, eh. Ang tagal ko kasing hindi nakabalik. Baka sila yung naiinip na. Ang ibig sabihin, kuya, dun tayo tutuloy sa bahay na mapapangasawa mo? Hindi ba pwedeng mag-check-in na lang ako sa hotel habang nag-aasikaso kayo sa kasal nyo? At kung araw na mismo ng kasal, tsaka na lang ako makikipagkita sa kanila. Ang dami mo namang arte, Emma. Hindi ka mag-hotel o hiwalay sa akin. Kung anong sinabi ko, susunod ka na lang. Ano ba naman yan? Ang init naman ng ulo mo. Suggestion lang yon, kuya. Hindi na umimik pa si Fredo, kaya nanahimik na rin si Emma upang wala na silang pagtalunan ng kanyang kapatid. Nakahinga lang ng maluwag ang dalaga nang dumating na sila sa isang airport sa Visayas. Hindi na siya nakipag-usap pang muli sa kanyang kuya dahil napapagod na siya na makipagtalo pa roon. Mula sa airport, sumakay sila ng taxi at nagpahatid sa Pantalan. Teka lang, kuya. Bakit nandito tayo sa Pantalan? Sasakay tayo ng bangka. Isla ang pupuntahan natin. Buti pa, umupo ka na dyan. Mamaya pa darating yung bangka na sasakyan natin. Kakaiba din to si kuya. Mukhang sa isang island girl pa tumibok ang puso niya. Hindi naman nainip sa paghihintay si Emma dahil napakaganda ng paligid at napakalinaw ng karagatan na nagmistulang ginto ang galaw ng mga alon dahil sa direktang sinag ng araw na tumatama doon. Nakaka-relax naman ang lugar na to, kaya siguro nawili na rin na tumira dito si kuya. Habang nagmamasid sa paligid, dumating na sa wakas ang bangka na sasakyan ng magkapatid. Mayroon yung sakay na mga pasahero. Habang bumababa ang mga tao na lulan ng bangka ay hindi nakaligtas kay Emma ang kakaibang tingin ng mga yon sa kanya. Matalim at pailalim kung tumitig ang mga yon. Maging ang 2 bangkero na nagpapaandar sa makina ng bangka ay kakaiba ang tingin sa kanya. Nakaramdam ng hindi maganda si Emma, ngunit pilit niya yung binaliwala. Nang makasakay na ang magkapatid, nagsimula ng mag-usisa ang dalaga. Isa lang bang bangka dito sa isla, kuya? Oo, isa lang. Kaya may oras kung kailan ka pwedeng makaluwas at makauwi sa isla. Ang hirap naman kung ganun, kuya. Paano na lang kung halimbawang may emergency o kaya nasira ang bangka? Wala. Nakatenga ka sa isla at kung pauwi ka naman, hindi ka makakauwi. Nako, ang hirap naman ng ganun. Wala ka bang balak na lumipat sa lungsod? Magtayo ka ng negosyo o kahit na anong pagkakakitaan. Ang dami mo namang alam, Emma. Hindi ako aalis dito at huwag mo akong pakialaman. Gulat na gulat si Emma sa inasal ng kanyang Kuya Fredo. Wala itong pakialam kung mapahiyaman siya sa 2 bangkero na kasama nila.
Nagpatay mali siya na lamang ang dalaga at inaliw na lang ang kanyang sarili sa magagandang tanawin at hindi na muling kinausap ang kanyang kuya. Bumaba ka na dyan, Emma. Aalalayan kita. Sila na bahala sa dala mong mga gamit. Tuwang-tuwa naman si Emma habang naglalakad sa puting buhangin ng isla. Ang ganda naman dito, kuya. San nga pala mga tao dito? Bakit wala akong nakikita? Sa loob kami ng kakahuyan nakatira. Sumunod ka na lang. Ano? Sa loob kayo ng kakahuyan nakatira? Narinig mo naman, di ba? Kailangan ko pa bang ulitin? Kanina pa ako napipikon sa lalaking tuwa. Ang sungit-sungit. Akala mo na may menopause na. Huh? Nagdadabog na sumunod na lamang ang dalaga sa kanyang Kuya Fredo, habang nakasunod naman sa kanyang likuran ang dalawang lalaking bangkero na nagbubuhat ng kanyang mga gamit. Ilang minuto na rin silang naglalakad sa loob ng kakahuyan, kaya nakaramdam na ng pagod si Emma. Kuya, malayo pa ba? Napapagod na ako eh. Masanay ka na sa bago mong mundo, Emma. Anong sabi mo? Anong bagong mundo? Alam mo, ngayon ko lang nalaman na ipinaglihi ka pala ni Nanay sa loro. Lahat na lang ng sinasabi ko, inuulit mo. Nanggigigil na inirapan ni Emma ang kanyang kuya. Hindi na siya muling kumibo para iparamdam kay Fredo na naiinis na siya. Gulat na gulat si Emma nang sumapit na sila sa lugar na sinasabi ng kanyang Kuya Fredo. Hindi niya akalain na sa gitna ng kagubatan ay may isang komunidad na naninirahan. Lalo siyang namangha nang maglabasan ang lahat ng mga nakatira doon at sinalubong sila ni Fredo kasama ang isang matandang lalaki na mabalasik kung tumingin at nakasuot ng napakaraming medalyon sa leeg na iba't iba ang hugis at kulay. Ito ang kinikilala nila na si Supremo Tomas. Ang weirdo naman ng matandang to, parang si Raulo. At mas lalo pang nagulat si Emma nang biglang dumapa ang kanyang Kuya Fredo sa lupa na nakadipa ang mga kamay at nagbigay galang sa matandang Supremo. Pagbati po, aming Supremo Tomas. Pasensya na po kayo dahil natagalan ng pagpoproseso ko ng aking pamana. Narito na po ako at dala ko ng pera para sa ating samahan. Biglang nagpanting ang tenga ni Emma sa kanyang narinig mula sa kanyang Kuya Fredo. Hindi na nito napigilan ang hindi mapasigaw. Ano, kuya? Kinuha mo lang ang parte ng pamana mo dahil sa taong ito? Nahihibang ka na ba? Dahil sa sinabi ni Emma, dali-dalim bumangon si Fredo at nagngangalit ang bagang na hinarap nito ang kapatid at sinampal ng ubod lakas, dahilan upang mawalan yon ng balanse at matumba. Hindi pa yun nakontento. Hinablot niya ang buhok ni Emma at piniga nito ang pisngi ng dalaga at galit na nagsalita. Walang hiya kang babae ka. Wag mo nilalapastangan ang ating Supremo. Igalang mo siya higit kanino man. Bitiwan mo ako. Wala kang karapatan na saktan ako ng ganito. Bitiwan mo na siya, Fredo. Wala pa siyang alam sa mga patakaran natin dito sa ating samahan. Pasensya na po at patawad po, Supremo Tomas. Ako na po ang humihingi sa inyo ng paumanhin sa masamang asal ng aking kapatid. Hindi masama ang ugali ko, kuya. Nagagalit ako kasi ang tanga mo. Muli na namang inumangan ni Fredo ng kanyang mga kamao ang kapatid, ngunit naging maagap si Supremo Tomas. Fredo, ako nang bahala sa kapatid mo. Sige na, pumunta na muna kayo sa inyong mga kubo at magpahinga. Ramdam ni Emma ang galit ng lahat ng tao sa kanyang paligid nang magsialis ang mga yun. Ngunit wala siyang pakialam dahil mas matinding galit ang kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Nang makaalis na ang lahat ay nilapitan ni Supremo Tomas ang dalaga. Hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa kanya mula ulo hanggang paa na nagdulot kay Emma ng lalong pagkainis. Pakiramdam niya, hinuhubaran na siya ng matandang Supremo dahil sa malagkit na pagkakatitig sa kanya. Oh,
Anong tinitingin-tingin mo dyan, tanda? Alam mo, kung ako sa'yo ay ititikom ko na lamang yung matabil mong dila. Wala pang sino man ang bumastos sa akin. Hindi ka nila binabastos kasi lahat sila mga tanga, kasama ng Kuya Fredo ko. Ang kapal din naman ng mukha mong hingi ng pera ng kuya ko, no? Bakit hindi ka magtrabaho, ha? Talagang malakas ang sumapi sa iyong kampo ng kadiliman. Ngunit pasasaan ba't magiging kapanalig ka rin ng aming samahan? Ako pa talagang sinapian? Baka kayong nasasapian dito. Nagpapanggap na banal para manloko ng kapwa. Kitang-kita sa mata ng Supremo ang pinipigilang galit dahil sa mga pang-iinsulto sa kanya ng dalaga. Sumenyas ito sa mga kalalakihan na palihim na nagtatago sa mga puno at bigla na lang nagsilitaw nang makita nila na tinatawag sila ng kanilang Supremo. Alam niyo na ang gagawin. Ikulong sa hawla at ibilad sa araw ng 1 linggo. Huwag niyong bibigyan ng pagkain. Ang sino mang mahuli ko na sumusuway sa pinag-uutos ng inyong kataas-taasang Supremo, may kaparusahan na inyong pagsisisihan. Teka lang, bitawan niyo ako. Sino ba kayo sa tingin niyo para ikulong ako dito, ha? Habang nagpupumiglas si Emma, natanaw nito ang kanyang Kuya Fredo na nakatingin lang sa di kalayuan. Galit na tinawag ito ni Emma. Ano, kuya? Panonoorin mo na lang ako na sinasaktan ng mga baliw na to? Pauwiin mo na lang ako! Ngunit parang walang narinig ang lalaki sa mga sinabing yon ng dalaga. Wala yung reaksyon at ni hindi man lang kinakitaan ng pag-aalala sa kapatid. Nakasalukuyang kinakaladkad at ikinulong sa hawlang kahoy na malapit sa ilog. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako dito! Sunod-sunod ang ginawang pagsigaw at pagwawala ni Emma nang maikulong na siya. Lalo siyang nagalit nang matanaw niya ang kanyang Kuya Fredo na parang walang nangyari at nakikipagtawanan pa yon kay Supremo Tomas. Hayop ka, kuya! Sarili mong kapatid ipinahamak mo! At hayop ka rin, Supremo! Oras na makatakas ako dito, sisiguruhin kong may kalalagyan kayo! Lalong tumindi ang galit ni Emma nang makarinig siya ng grupo ng mga kababaihan na patungo sa ilog upang maglaba. At waring nananadya ang mga yon na pagtawanan siya at paringgan ng mga mapanlait na salita. Kawawa naman kayo, mga panatikong mukhang tanga na sumasamba sa manloloko mukhang baliw. Nang sumapit na ang gabi, nakaramdam si Emma ng gutom at pagkauhaw. Sinubukan niyang sirain ang hawlang kahoy upang tumakas, ngunit matibay ang pagkakagawa roon. Nang mapagod, sumalampak na lamang siya sa sahig at umiyak. Kung alam ko lang na ganito mangyayari sa akin, hindi na ako sumama sa iyo, Kuya Fredo. Nilaso na ng kultong ito ang utak mo. Habang lumalalim ang gabi, patuloy sa pag-iyak si Emma. Hindi niya sukat akalain na ang pagpapaunlak niyang sumama sa kanyang kuya ang magiging dahilan upang magmistula siyang hayop na ikinulong sa kakahuyan at halos pagpiestahan ng mga lamok buong magdamag. Kinabukasan, papasikat pa lamang ang araw nang maalimpungatan ang dalaga. Nagising siya sa isang malakas at sunod-sunod na pagkalabit sa kanyang braso. Naroon ang 2 lalaki na inutusang ikulong siya. Ano na naman ang kailangan niyo? Hindi kumibo ang 2 lalaki. Sa halip ay inumpisahan na nilang buksan ang kulungan at pinalabas ang dalaga. Dinala nila si Emma sa kubo ng kanyang Kuya Fredo na kasalukuyang kumakain ng almusal. Oh, kumain ka na. Huwag ka nang maging lapastangan kay Supremo Tomas para hindi ka nakukulong. Akala ko ba 1 linggo akong ikukulong na matandang weirdo? Bakit wala siyang paninindigan? Isang malakas na paghampas sa mesa ang isinagot ni Fredo sa kanyang kapatid. Ano ba, Emma? Kung gusto mo pa mabuhay, sumunod ka na lang sa ipag-uutos namin. At bakit ko naman kayo susundin, ha? Kuya, nagpunta ako dito na maayos para saksihan ng kasal mo. Hindi para ikulong, pagbantaan at utusan ng kung ano-ano.
Tama na, Emma. Ngayon nandito ka na. Siguro oras na para malaman mo na habang buhay na tayong mananatili dito. Natigagal si Emma sa sinabi ng kanyang Kuya Fredo. Doon na nagsimulang makaramdam ng takot ang dalaga. Kuya, anong habang buhay ang pinagsasasabi mo? Hindi mo ako mapipilit na manirahan dito at sumapi sa mga kalokohan ninyo. Uuwi na ako. Kung makakauwi ka pa. Tandaan mo, Emma, dito na tayo itinadhana, kaya umpisahan mo ng mahalin kung ano man ang meron dito. Kuya naman, gumising ka nga. Wala tayong kinabukasan dito. Huwag kang magpakatanga. Huwag na huwag mong insultuhin ang doktrina at paniniwala namin kay Supremo Tomas. Siya ang tunay na Diyos. Buhay na buhay at kaya niya kaming iligtas sa apoy ng nagbabagang impyerno. Kaya kung gusto mo maligtas ang kaluluwa mo, magsisi ka na sa mga kasalanan mo at magtika. Naiyak na lamang si Emma sa lahat ng mga narinig mula sa kanyang Kuya Fredo. Mistulan na itong nababaliw sa pagiging panatiko kay Supremo Tomas. Diyos ko, ano naman nangyayari sa kapatid ko? Tulungan mo po ako na maliwanagan ang kanyang pag-iisip. Maghapon na nagkulong sa kanyang silid si Emma. Hindi na nito namalayan na nakatulog na siya dahil sa sobrang pagod. Wala siyang kamalay-malay sa mga plano ng kanyang Kuya Fredo at Supremo Tomas. Hindi niya alam ang papalapit na pagkasira ng kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, nagising siya nang marinig ang malalakas na katok ng kanyang kapatid. Emma, gumising ka na. Mayroong salo-salo sa labas. Kumain na tayo. Hindi na tumutol si Emma at nakipagtalo sa kanyang kuya. Tahimik siyang sumunod sa kapilya dahil nakaramdam na siya ng gutom. Namangha si Emma nang makarating sila sa kapilya dahil napakaraming masasarap na pagkain ang nakahain. Pagpasok nila roon ay isang magarbong pagsalubong ang ginawa sa kanila ni Supremo Tomas. Narito na ang ikakasal sa darating na kabilugan ng buwan. Ang taong may malaking naiambag sa ating samahan at itinalaga ko bilang aking kanang kamay. Kaya kung ano ang paggalang niyo sa akin, ay siya rin paggalang ang dapat na ibigay niyo sa taong ito. Fredo, halika dito sa harapan upang makilala ka ng lubos ng ating mga kasapi. Ha? Ang galing talagang magmanipula ng baliw na to. Ginawa pa niyang kanang kamay ang Kuya Fredo ko dahil alam niya na mapera. Habang nagpapakilala si Fredo ay kitang-kita naman ni Emma kung paano siya titigan ni Supremo Tomas. Nagdulot yun kay Emma ng pagkairita. Akala siguro na manyakis na to makukuha niya ako sa hipnotismo niya. Sige lang, makikisakay lang ako sa inyo para makatakas sa impyernong lugar na ito. Pagkatapos magpakilala at magsalita ni Fredo sa harapan, nag-umpisa na ang kainan. Agad na kumuha si Emma at nagmamadaling kumain. Habang nagkakagulo ay may isang babae na pasimpleng lumapit at bumulong sa kanya. Huwag kang lumingon sa akin. Kumain ka lang. Tumakas ka na bago pa mahuli ang lahat. Paano? Ang hirap tumakas dito. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Amira, nagulat na lang ang dalawa nang magsalita sa kanilang likuran si Supremo Tomas. Masarap ba ang mga pagkain, Emma? Lahat yan ay ipinahanda ng Kuya Fredo mo para sa nalalapit niyang kasal. Ang gastos naman pala rito. Sana sa mismong kasalan nila naghanda ng ganito karami. Sabagay, kung hindi mo nga naman pinaghirapan ng pera, napakadali nitong waldasin. Grabe ang hirap ko sa perang pinanghanda dito, ha? Tapos si Kuya Fredo, napakadali niya lang makuha. Iniinsulto mo ba ako? Ang Kuya Fredo mo ang nagpahanda, hindi ako. Bakit? Naiinsulto ka ba? Ang sabi ko nga, napakadaling nakuha ni Kuya Fredo ang pera, diba? Bakit mo naman naisip na iniinsulto na kita kaagad? Huwag mo akong gawin tanga. Isa kang lapastangan. Dahil sa sinabi ni Supremo Tomas, nabaling ang atensyon ng lahat sa kinaroroonan ni Emma. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Fredo. Emma,
Ano na naman bang ginawa mo? Supremo, pasensya na po. Ako na pong bahala sa kapatid ko. Aba, wala akong ginagawa masama, kuya. Nananahimik nga lang akong kumakain dito Tapos biglang lumapit yung matandang yan. Isa na namang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Emma mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Wala ka talagang galang, Emma. Huwag mo siyang tawaging matanda. Siya si Supremo, ang ating kataas-taasan. Kataas-taasan ninyo, hindi ako. Nang gigigil na kinaladkad ni Fredo si Emma papunta sa kanilang kubo. Nagpupumiglas naman ang dalaga habang sumisigaw. Pauwiin mo na lang ako sa atin. Kung gusto mo magpakatanga dito, huwag mo akong idamay. Sa mga ginagawa mong paglapastangan kay Supremo, isa na lang, Emma, malilibing ka na ng buhay. Halos ibalibag ni Fredo ang kanyang kapatid sa loob ng kanyang silid. Ngunit habang nasasaktan ay mas lalong sumisidhi ang galit ng dalaga. Walang hiya ka, kuya. Naati mo talaga akong saktan dahil lang sa pagsamba mo sa manlolokong yun. Hindi manloloko si Supremo. Siya ang tagapagligtas, kaya wag na wag mo siyang susubukan kung ayaw mong mamatay. Nakakatawa naman yung Supremo ninyo. Tagapagligtas tapos pamamatay tao. Saan ang kabanalan doon, kuya? Sige, Emma. Kapag napuno na sa iyo si Supremo, pasensyahan na lang tayo. Hindi kita ililigtas kay kamatayan. Yan ang gusto mo? Pagbibigyan kita. Mas mabuti pa mamatay na lang ako kaysa sumamba sa kanya. Galit na iniwan ni Fredo ang kanyang kapatid. Para sa kanya, nababalutan na ng kadiliman si Emma at mahirap na yung dalhin sa liwanag. Para naman kay Emma, hindi galit kundi awa ang kanyang nararamdaman para sa kanyang Kuya Fredo, na tuluyan ng nalaso ng isip sa maling paniniwala. Maghapong nagmukmok sa kanyang silidang dalaga, pinag-iisipang mabuti kung paano tatakasan ang kanyang Kuya Fredo matapos ang kasal nito. Hindi na ako papayag na saktan mo pa ako, kuya. Kung nakikita lang nila nanay at tatay ang ginagawa mo sa akin, hindi sila matutuwa. Bukas ng kabilugan ng buwan at ikakasal na siya. Pero bakit hindi niya pa rin ipinapakilala sa akin ang kanyang mapapangasawa? Ang malas naman ng babaeng yun. Kay Kuya Fredo pa siya magpapakasal. Kinagabihan. Magbihis ka na, Emma. Kailangan natin dumalo ngayon gabi sa pag-aalay para sa bisperas ng kasal ko bukas. Utang na loob, huwag ka nang kumontra sa mga ritual na gagawin ni Supremo. Manahimik ka na lang dahil ito'y banal na pagtitipon. Ha? Hindi na lamang sumagot pa ang dalaga. Wala siyang interes sa kasal ng kanyang Kuya Fredo. Ang tanging nasa isip niya lamang ay kung paano makakatakas sa lugar na yun. Marami ng tao sa kanilang munting plaza nang dumating sina Fredo at Emma. Nakatuon sa kanilang dalawa ang atensyon ng lahat ng tao. Sinalubong sila ng Supremo at pinaupo sa tabi ng iba na mayroong katungkulan sa kanilang samahan. Kuya, nasan nga pala yung mapapangasawa mo? Dapat narito rin siya, di ba? Bakit hindi mo pa siya pinapakilala sa akin? May pamahiin dito na sa araw ng kasal na kami magkikita, kaya tumahimik ka na. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga, natatawa sa mga nakikita niya sa paligid. Nagsiga ng malaking apoy sa gitna at nagsimulang umusal ng isang panalangin si Supremo Tomas. Maya-maya pa, lumapit ito kina Fredo at Emma at isa-isa niyang isinuot ang medalyon sa leeg ng magkapatid. Teka lang, bakit niyo ako sinusuotan ng medalyon, Supremo? Hindi ba dapat ay yung mapapangasawa ni Kuya? Manahimik ka, Emma. Igalang mo ang banal na pag-aalay. Pagkatapos maisuot ang mga medalyon kina Fredo at Emma, nagkatay ng 30 puting manok ang mga tauhan at idinilig ang dugo noon, paikot sa malaking apoy. Maya-maya pa, ipinasok na ang baboy ramo na lilitsyonin. Masaya ang mga tao sa paligid nang ilabas na ang mga pagkain na iba't iba ang putahe. Sa gitna ng kasiyahan, nakatanaw mula sa malayo si Amira, ang babaeng nagbigay babala kay Emma.
Malungkot nitong pinagmamasdan ang dalaga dahil alam niyang katulad din niya ang kasasadlakan noon. Pagkatapos kumain, nilapitan na ni Fredo ang kanyang kapatid. Halika na, ihahatid na kita sa kubo. Sa ibang kubo ka matutulog ngayong gabi. Bakit sa ibang kubo? Ano na naman drama to, kuya? Napapagod na akong makipagtalo sa'yo, Emma. Ha? Sumunod ka na lang, pwede ba? Wala nang nagawa pa ang babae, kaya naman sinunod niya na lamang ang kanyang kuya. Maging siya ay napapagod na rin makipagtalo pa kay Fredo. Napanganga ang dalaga nang buksan ng kanyang kuya ang kanyang silid na tutulugan. Bagamat ito ay isang kubo, napakaganda naman ng loob noon. Mayroon yung malambot na kama, bago ang mga punda at kumot, at magaganda ang kurtina na kulay kahel, na paborito niyang kulay. Mayroon ding isang malaking tukador na may salamin, at mayroong nakapatong na iba't ibang klase ng make-up. Nagustuhan mo ba? Maganda. Sana dito mo pinatulog yung mapapangasawa mo. May ganyan din siya. Sige na, magpahinga ka na at bukas ay sigurado mapapagod ka. Kinaumagahan, tanghali na nang magising si Emma. Masarap ang pakiramdam niya dahil nakatulog siya ng maayos dahil sa ganda ng silid na kanyang tinulugan. Lalo pa siyang natuwa nang may makitang almusal sa isang maliit na lamesita. May paalmusal pa, pero hindi mo ako mauuto, kuya. Matapos lang tong kasal mo, tatakasan na kita. Kinahapunan, dumating sa kubo si Fredo. May kasama siyang dalawang babae na mag-aayos kay Emma. Nakasuot ng barong Tagalog si Fredo. Handa na yun sa kanyang kasal. Sila mag-aayos sa iyo, Emma. Eksaktong 6:00 ng gabi ang kasal, kaya bago mag-6:00, dapat naroon na tayo. Uy, bagay na bagay sa iyo ang barong na suot mo, kuya. Lalo ka naging gwapo. Sige na, ayusan niyo na si Emma. Maghihintay ako sa labas. Mabilis namang tumalima ang dalawang babae. Ang isa ang nag-ayos sa buhok ni Emma, ang isa naman ang naglagay ng make-up sa dalaga. Masayang-masaya siya nang maayusan ng dalawa. Nagmamadali nitong isinuot ang bagong bestida na binili niya sa isang department store bago sila nagbiyahe para sa kasal ng kanyang kapatid. Kuya, tapos na ako mag-ayos. Halika, tingnan mo na. Nagulat si Fredo nang makita ang dalaga. Ngayon niya lang napagtanto na maganda pala ang kanyang kapatid kapag inayusan. Okay na yan, maganda ka na. Pero hubarin mo yung suot mong bestida dahil hindi yan ang isusuot mo. Ano? Bakit pati suot kong damit ay kailangan yung pakialaman? Sa halip na sagutin ng kapatid, binalingan ni Fredo ang dalawang babae at nagpasalamat. Binigyan niya yun ng bayad sa kanilang serbisyo. Nang makaalis na ang dalawa, ay binalikan ni Fredo ang kanyang kapatid. Dala ang wedding gown na kanilang binili. Itong isuot mo. Bilisan mo, magbihis ka na. Teka kuya, bakit yung wedding gown ang ipapasuot mo sa akin? Hindi naman akong ikakasal ah. Ikaw ang ikakasal. Bilisan mo na, magbihis ka na. Malapit na mag-6:00. Kuya, sandali, anong ibig sabihin nito? Ako ang magiging asawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi dapat sinusuway ang utos ng Supremo. Subukan mong suway ng mga utos niya. Ako mismong kikitil sa buhay mo, Emma. Baliw ka na, kuya. Lahat kayo dito mga baliw. Sige na, magbihis ka na. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Nakakadiri ka, Kuya Fredo. Kung alam mo lang ang propesiya, Emma, hindi ka magdadalawang isip na pakasalan ako. Isang masaganang buhay at pagpapala ang naghihintay sa atin. Baliw ka na. Wala akong pakialam sa baluktot yung paniniwala. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo. Galit na lumapit si Fredo sa kanyang kapatid at buong lakas na pinunit nito ang damit ng dalaga. Napatakip naman si Emma ng kumot dahil lumantad ang kalahati ng kanyang katawan na nahubaran. Ang sama mo! Wala ka na talaga sa katinoan! Panay ka demonyohan na lang ang pumapasok sa utak mo!
Dahil sa sinabi ni Emma ay lalong nagalit ang kanyang kuya. Hinawakan nun ang kanyang braso at bigla siyang sinikmuraan, dahilan upang mamilipit ang dalaga sa sobrang sakit. Kuya, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Magising ka na sa katotohanan na panay kademonyohan at kalaswaan lang ang itinuturo sa inyo ng hangal niyong Supremo. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong lalapastanganin ng Supremo. Mangilabot ka sa parusang matatanggap mo sa hinaharap. Dala ng sobrang galit, lalong pinagpupunit ni Fredo ang suot na bestida ni Emma. Siya na mismo ang nagsuot ng wedding gown sa kanyang kapatid. Sa tuwing tatanggi si Emma ay sampal at suntok ang ginagawa nito, kaya wala nang nagawa ang dalaga. Napakasinungaling mo, kuya. Kaya pala pag hinahanap ko mapapangasawa mo, wala ka may pakilala sa akin. Ako palang plano niyong babuyin. Mga manloloko kayo. Mag-ayos ka na ng sarili mo at lalabas na tayo. Dali! Habang papalabas ng kubo, patuloy sa pag-iyak si Emma. Namumugto na ang kanyang mga mata at nawala na ang make-up sa kanyang muka. Nang sumapit na sila sa kapilya na pagdarausan ng kasal, ay nagmatigas pa si Emma. Ayaw niya nang humakbang papasok sa loob at lalo yung pumalahaw ng iyak. Sumenyas ang Supremo sa kanyang 2 tauhan at sapilitan nilang kinaladkad papasok ng kapilya si Emma na patuloy pa rin sa pagsigaw. Mga baliw kayong lahat! Kung nasa katinoan ang pag-iisip nyo, bakit ipapakasal nyo ako sa kuya ko? Umugong ang bulong-bulungan sa buong paligid. May mga naawa, may nagtawanan at may nagalit kay Emma. Si Amira naman naroon lamang sa isang sulok na awang-awa sa dalaga dahil parehas sila nito ng sinapit. Habang nagpupumiglas si Emma ay nilapitan siya ni Supremo Tomas, hinawakan ang kanyang ulo at nanalangin. Bilang Supremo at kataas-taasang Diyos dito sa lupa, palabasin mo ang demonyong sumapi sa babaeng ito. Sa aking mga kamay, dudurugin ko ang demonyong umaalipin kay Emma. Halos matawa ang dalaga nang marinig niya ang sinabi ng Supremo. Ikaw ang demonyo! Ikaw ang umaalipin sa mga taong tanga at nagpapapaniwala sa'yo! Tiim ang mga bagang na tinitigan ni Supremo Tomas si Emma. Inilapit niya ang bibig sa dalaga at meron siyang ibinulong. Lahat ng pamamahiya mo at paglapastangan sa Supremo ay mayroong kaparusahan. Magdasal ka na dahil malapit ka ng pagpiestahan ng mga uod. O ayan, ito ba ang Supremo na iginagalang nyo, ha? Papatayin niya raw ako dahil pinapahiya ko siya. Tigilan niyo ng katangahan niyo dahil sinungaling na propeta ang taong ito. Hindi na nakatiis pa si Fredo. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at muling sinikmuraan dahilan upang ito ay mawalan ng malay. Patawad, Supremo Tomas. Ako na po ang bahalang kumastigo sa kapatid ko. Ituloy na po natin ang kasal. Walang kamalay-malay si Emma na itinuloy pa rin ni Supremo Tomas ang kasal nila ng kanyang kuya, kahit na siya ay nawalan ng ulirat. Nang magising siya ay naroon na siya sa kanyang silid. Hindi gaanong makakilos ang dalaga dahil sa iniindang sakit ng kanyang sikmura na 2 beses na sinuntok ng kanyang kuya Fredo. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ituro niyo sa akin ang aking gagawin upang makatakas sa impyernong lugar na ito. Habang umiiyak, hinubad na ng dalaga ang wedding gown na ipinasuot sa kanya ng kanyang kuya. Napakasama mo, kuya. Isinusumpa kang wedding gown na ito. Hindi pa man nakakapagbihis ay biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Emma. Naroon ang kanyang kuya na nakangisi at nakatingin sa hubad na katawan ng dalaga. Dali-daling kinuha ni Emma ang kumot upang takpan ang kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Tapos na ang kasal na pinlano nyo, kaya lumayas ka na sa harapan ko. Bakit mo ako pa aalisin? Mag-asawa na tayo, di ba? At pagkatapos ng kasal,
may honeymoon na nagaganap. Hindi ba? Ano? Kuya, kung ano man lang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Matakot ka sa Diyos. Kapatid mo ako. Hindi masama ang gagawin natin, Emma. Sabi nga ng Supremo, kasal na tayo at dapat ginagawa na natin ang ginagawa ng mag-asawa. Hindi ako papayag. Nakakadiri ka. Wala ka ng karapatang tumanggi, Emma. Asawa na kita, kaya kung ano man ang gusto kong gawin sa'yo, magagawa ko. Nagmamadaling tumayo si Emma at tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Fredo sa braso. Kinaladkad siya nito at isinalya sa kama. Bumalik sa pintuan si Fredo at kinandado yon. Si Emma naman nagsumiksik sa dulo ng kama at umiiyak na. Kuya Fredo, parang awa mo na. Mag-isip ka nga. Magkapatid tayo. Kung nabubuhay sila nanay at tatay, siguradong isusumpa ka rin nila. Paano pa nila ako isusumpa? Patay na sila. Kaya huwag ka nang pumalag. Masarap ang gagawin natin, Emma. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasampal ni Emma ang kanyang Kuya Fredo. Napakabastos mo! Demonyo ka na! Dahil sa ginawang pagsampal ni Emma ay lalong nagalit ang kanyang kuya. Sumampa na siya sa kama at pinaghalikan ang kapatid. Kung saan saang dako naglalaro ang kamay nito habang si Emma naman ay patuloy na nanlalaban. Ang bango-bango mo, Emma. Kung alam ko lang na ganito ka kasarap, noon ko pa sana ginawa to. Tama na, kuya! Bitawan mo ako! Sa galit ni Emma ay kinalmot niya ang muka ng kanyang kuya. Nagdugo yun at natuklap ang balat. Dahil sa ginawa niya ay mas lalong naging agresibo si Fredo. Muli niyang sinikmuraan si Emma kaya nang hina na ng tuluyan ang babae at malaya niya nang naisagawa ang pangahalay sa kanyang kapatid. Diring-diri naman si Emma habang ginagawa yun sa kanya ng kanyang kuya. Hayop ka! Napakahayop mo! Halos araw-araw, ginagawa yun sa kanya ni Fredo. Mistulan na siyang lantang gulay at laging nakatulala sa bintana. Samantala, nang minsang mapadaan si Amira sa tapat ng kanilang bintana, ay pasimple niyang inabutan ng sulat si Emma. Nanginginig naman ang mga kamay ng babae nang basahin niya ang sulat ni Amira. Nabuhayan yun ng loob nang mabasa na tatakas silang dalawa pagsapit ng gabi. Kinagabihan, sa tawid ng ilog kung saan ang kanilang usapan ay matyagang naghintay si Amira sa pagdating ni Emma. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Amira. Mamaya na tayo mag-usap. Baka malaman nila na wala tayo sa mga bahay natin. Dito ang shortcut na daan papunta sa dagat, kaya bilisan mo na. Abot-abot ang kaba ng dalawang babae habang tumatakbo sa gitna ng kakahuyan. Mga ilang minuto rin ang kanilang ginawang pagtakbo nang hindi humihinto, kaya habol ng dalawa ang kanilang hininga. Malayo pa ba? Malapit na. Konting tiis na lang. Malapit na tayo makatakas sa mga demonyong yon. Maya-maya pa, natanaw na ng dalawa ang dalampasigan. Nagmamadali nilang kinalas ang bangka sa pagkakatali sa puno ng nyog, ngunit nahirapan silang dalhin ang bangka sa dagat dahil sa bigat noon. Bilisan mo, Emma. Itulak mo na malakas ang bangka. Baka maabutan nila tayo dito. Eto na. Ang bigat kasi Pero malapit na tayo. Sa wakas, nadala na nila ang bangka sa dagat at dali-dali itong itinulak ni Emma habang si Amira naman ang humila ng pisi upang umandar ang makina ng bangka. Nataranta ang dalawa dahil ayaw umandar ng makina. Sige pa, lakasan mo pang paghila. Nakailang subok si Amira bago niya napaandar yun.
Dali-daling sumampa sa bangka si Emma at parehong nabunutan ng tinik habang papalayo ang kanilang sinasakyan sa isla. Maraming salamat sa iyo, Amira. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Parehas lang tayo na naging kapalaran, Emma. Niloko rin ako ng Kuya Ricky ko at dinala dito. Hindi ko akalaing magagawa yun sa akin ng kuya ko. Si Ricky? Yung kasamahan ng kuya ko sa resort sa Laguna? Siya nga, Emma. Ang masakit pa, ginahasa niya ako sa harap mismo ng Supremo dahil yun daw ang kagustuhan ng Diyos. Napakahayop nila. Hindi bale, kapag nakarating na tayo sa amin, mananagot silang lahat. Kung hindi tayo nakatakas, hahalayin ka rin ni Supremo gaya ng ginawa niya sa akin. Wala akong nagawa, Emma, dahil ang Kuya Ricky ko mismo ang naghatid sa akin sa kwarto ng Supremo. Ang mga walang hiyang yon. Napakabababoy. Sumama ka sa amin sa Mindanao. Huwag ka munang umuwi sa inyo dahil panigurado, doon ka susundan ng kuya mo. Tagasan ka nga pala, Amira? Taga Bicol ako, sa Naga. Kung sakaling ikaw lang ang makakaligtas, hanapin mo ang aking mga magulang at sabihin mong lahat. Baka ipahamak ni Kuya Ricky ang iba ko pang mga kapatid na babae. Ano ka ba? Makakaligtas tayo pareho. Andito na nga tayo, oh. Nakatakas na tayo sa kanila. Malungkot na tumingin sa dagat si Amira. Maya-maya pa, umiyak na yon ng tuluyan. Shh! Malakas nga ang loob mo kaysa sa akin eh. Kaya alam kong makakauwi tayo. Madilim ang buong karagatan habang tahimik ang dalawa na nakatingin sa paligid. Nagulat na lamang sila nang biglang lumaki ang alon at ilang beses na hinampas ang sinasakyan nilang bangka. Agad na nataranta si Amira at nagsisigaw. Emma, baka tumaob ang bangka. Hindi ako marunong lumangoy. Kumapit ka lang. Huwag ka mataranta. Hindi tayo tataob. Malaki ang bangka natin. Mahigpit ang ginawang pagkapit ni Emma at Amira sa katig ng kanilang bangka. Dahil sa mga alon na humahampas sa kanila ay basang-basa na ang dalawa. Ngunit ang hindi nila napaghandaan ay ang isang mas malaking alon na humampas sa kanila, dahilan upang tuluyan na silang tumaob. Amira, nasan ka? Itaas mo lang ang kamay mo para makita kita. Masyadong madilim ang dagat, hindi kita makita. Emma, nandito ako. Tulungan mo ako. Nang matanaw ni Emma si Amira ay agad niya itong nilangoy. Ngunit sa laki ng mga alon ay nawala na yon sa kanyang paningin. Amira, nasan ka? Itaas mo ang kamay mo! Nagpalinga-linga sa paligid si Emma, ngunit wala siyang makita dahil sa sobrang dilim. Muli niyang tinawag ang pangalan ni Amira. Amira! Nasan ka na? Amira! Nang walang maging tugon si Amira ay dali-dali niyang nilangoy ang tumaob na bangka. Kailangan makabalik ako sa bangka. Hindi ako mabubuhay kung magpapalutang-lutang lang ako sa dagat na magdamag. Nang maitihaya ni Emma ang bangka ay patuloy niyang hinanap si Amira. Halos mamaos na siya kakasigaw, ngunit wala siyang nakita at narinig mula sa babae. Amira! Patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Maraming salamat sa ginawa mong pagtakas sa akin. Samantala, magbubukang liwayway na ng matagpuan ng ilang mangingisda si Emma. Nagpahatid siya sa istasyon ng pulis upang magpa-blotter. Maraming pulis ang nag-ambagan upang makauwi si Emma sa kanyang probinsya sa Mindanao. Pagdating doon, dumiretso ang babae sa bahay ng kanyang tiyong Esteban at ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Napakahayop talaga ng kuya mo, Emma. Kulang pa sa kanila ang parusang kamatayan sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Tiyong, binaboy niya ako. Sinira niya ang buhay ko. Gusto ko pong makulong silang lahat dahil hindi lang ako naging biktima nila. Natatandaan mo ba kung saan sila sa Visayas nakatira? Hindi po, Chong. Pero nung bumaba kami sa airport, alam ko po na nasa Cebu kami.
Sa isang isla ako dinala ni Kuya Fredo. Sa ngayon ay mahirap na sila makita dahil oras na malaman nila na nakatakas kayo ng kasama mong babae, lilipat na yun ng lugar. Ang bagay sa mga taong yan ay ipabarang na lang na matauan sa kanilang mga kalokohan. May kilala po ba kayong mambabarang? Ang gusto ko po, mamatay silang lahat. Mga hayop sila. Meron akong kakilala. Ngayon din ay pupuntahan ko siya. Bigyan mo ko ng litrato ni Fredo at may litrato ba sa iyo yung sinasabi nilang Supremo? Nasa bahay po. Maraming litrato sa bahay si Kuya Fredo. Ang tanging meron po ako ay isang medalyon na galing sa Supremo. Pwede na yung medalyon. Akin na. Sasamahan na kita sa inyo at kumuha ka doon ng mga gamit mo para dito ka na muna sa akin. Baka puntahan ka pa doon ni Fredo. Walang makakatulong sa iyo doon. Dito sa amin, marami kang pinsan na tutulong sa iyo. Matapos madala ang lahat ng kakailanganin, umalis na kaagad si Esteban, papuntang Hilaga ng Mindanao. Doon ay nakipagkita siya sa isang matandang mambabarang na matagal niya nang kakilala. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari kay Emma at sa kasama nitong babae. Abay, napakahayop naman ang pamangkin mo, Teman. Anong barang ang gusto mong gawin ko sa kanila? Ikaw na bahala, Kahuan. Unti-unti mo silang patayin. Dapat silang mahirapan sa ginawa nilang kahayupan kay Emma. Makalipas ang ilang araw. Kailan ka babalik sa inyo? Siguruhin mo lang na may babalik mo dito si Emma. Ako nang bahala, Supremo. Kayang-kaya ko siyang pabalikin dito. Ang husay din ng mga babaeng yun. Hindi ko man lamang napansin na may pinaplano na palang tumakas ang mga swail na yon. Nagkataon lang yun, Supremo. Sige po, hindi magandang pakiramdam ko sa ngayon, kaya magpapahinga na muna ako. Sige, Fredo. Ako man ay hindi rin magandang pakiramdam. Para akong lalagnatin. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakaramdam ng matinding init sa katawan si Fredo. Pagkatapos ay nangati na ang kanyang balat. Dahil sa sobrang kati ay kinamot niya yon ng kinamot hanggang sa magkasugat-sugat. Kung ano-ano nang pamahid ang kanyang inilagay para lamang maibsan ang kati na kanyang nararamdaman. Ano bang nakain ko at bakit ako nangangati ng ganito? Kinabukasan, nagulat na lamang si Fredo dahil nagnanaknak na ang kanyang mga sugat at mas lalong tumindi ang pangangati noon. Dali-dali siyang nagpunta kay Supremo Tomas upang magpagamot. Subalit laking gulat niya dahil ganoon din ang nangyayari sa Supremo. Supremo, bakit marami ka ring sugat sa katawan? Hindi ko nga malaman, Fredo. Basta na lang ako nangati ng husto at heto na nga, buong katawan ko ay nagkasugat-sugat na. Hindi ba ikaw ang Diyos ng buhay? Pagalingin mo ang sarili mo, pati ako, Supremo. Hindi ko na kaya ang kati na nararamdaman ko. Kayang-kaya ko tong pagalingin, Fredo. Umupo ka dyan at oorasyonan kita. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala ang kalagayan ni Fredo at ng Supremo. Dahil sa paglala ng sugat sa kanilang katawan, unti-unting natanggal ang kanilang daliri sa kamay at paa. Maging ang kanilang mga anit ay hindi nakaligtas sa pagsusugat, kaya nagdulot yon ng matinding amoy na parang nabubulok na laman. Supremo, akala ko ba kaya mo magpagaling ng sakit? Kahit yung sarili mo, hindi mo na mapagaling eh. Totoo nga yata yung sinabi sa akin ni Emma. Nahuwad kang propeta. Lapastangan ka, Fredo. Hindi mo na ako iginalang. Yan na lang bang kaya mong sabihin? Ang nilalapastangan ka? Patunayan mong Diyos ka. Pagalingin mo sarili mo, pati ako. Wala nang maisagot pa si Supremo Tomas dahil maging siya ay hindi alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Kinabukasan, nagkagulo ang buong lugar dahil kapwa namatay sina Supremo at Fredo. Naging usap-usapan na ipinabarang ang dalawa at ang kanilang pinaghihinalaan ay si Emma. Samantala, Emma, makakangiti ka na.
Ngayon ang araw na ipinangako sa akin ni Kahuan na pagbabayaran nila ang lahat. Maraming salamat po, Chong. Matatahimik na po ako at pati na rin po si Amira. At gaya nga ng ipinangako ni Emma kay Amira, hinanap ng dalaga ang pamilya ng babae at ipinaalam ang nangyari sa kanilang dalawa. Binigyan niya rin ng tulong pinansyal ang pamilya noon upang makabawi sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Yun! Ang lupit na kwento nun ah! Ang ganda nun. At syempre, dahil dyan, meron tayong shoutout ulit. Simulan po natin kay Lydia Lopez. Hi po kay Merly Herbolingo, kay Kim Bara, kay Emily Sauro. Shoutout po kay Josie Aniban, kay Just Yuna, kay Bea Pink 5, kay Vicky Yabut, kay Chris Alcantara. Hi po kay Christy Abad, kay Betty Velasco, kay Edgardo Fontanilla, kay Alan Maglalang at Darwin Joven from Jessica Sobremonte. Hi po kay Michael Safra, kay Virginia Belay. Shout out po kay Capricorn 08, kay Kurt Mina, kay Marcos Balingasa, Shauma TV. Hi po kay Margie Banosong, kay Asodisen Cerilla, kay Araymic 17. Shout out po kay Marjorie Dequila, kay Julia Andrea Adan, kay Hana Maylin Sesgundo. Hi din po kay Diana Lopez, kay Mami Liana Nalugon. Shout out kay Pamela Allen, kay Noemi Garcia Pabunan. Hello po kay Cute Survivor from Japan, kay Jeanette Sanico, kay Rogelio Santos, kay Juanito Unabia. Hi din po kay Cecil Vlog, kay Regan Machico, kay Hani Austria, Marilor Guevara and Naling family, kay Joseph Jimenez, Marjorie Ann M. Kines. Hi po kay Champi Aguilar at E. Apos from Yana Marie Kubangbang. Hi po kay Dimples Yumi, kay Thelma Karasawa, Lady Meng, Red Gaspar, Manisan Mamot Mapadtaya, kay Ludelin Oligo. Hi po kay Weng, Windy, Arnold, Mamalol, AJ, Kawin, Nene, Mike, Leonard, Joven, Gian, Monding, Toto, Angie, Vincent, Yael at Tantan. Hello po kay John Suico, kay sa De Los Reyes family from Joy Aniban, kay L. Daps, Matthew Ruiz. Hello din po kay Victoria Daguman, kay Angel Factor, kay Aileen In, Sudamerica. Hi po kay Jaya Dagison from Antipolo City, kay Cassie Oliva, kay Jocelyn Nazareno. Happy anniversary po kina Marian de la Fuente at kay Habi kahapon, January 8. Congratulations po and more power sa pagsasama nyo mga idol. Shout out po kay Asia Makalindong, maraming salamat po sa support sa channel natin. Kay Maria Consuelo Benitez, Angeline Impo, kay Elsa Havinia, kay Helen Flores, kay Elsie Pasasadaba, Muhay Mia Batua, sana po tama yung pagkaka-pronounce ko. Hi po kay Miss Ireland, Hot Babe, kay Igorotang Pobre, Glovina Perales, GDG from SG. Hi din po kay Adam Lasa. Happy birthday po kay Gary from Jevi Diano. Kay Maria Jeline Canto, shout out. Berry ng Taiwan, Weng Ganda Oo at Mea Espiritu. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.